Madaming nagtatanong sa akin kung bakit daw sobrang ganda ng mga output ko pag nagre-record ako sa gabi or sa low light. At nagtatanong sila kung anong camera daw yung ginagamit ko. Mga preng, ito lang naman yung camera na ginagamit ko na sobrang liit na kaya niyang makuha ng sobrang liwanag yung gabi habang nagra-ride. Mga preng, this is Insta360 Ace Pro 2 as you can see. At the good thing about this one is natitilt yung screen niya. And papakitaan ko kayo ng sample. Like this one mga preng, sobrang dilim niya na yan, pero kuhang-kuha niya pa rin yung area na gusto kong ma-record sa kanya. Look at that. Wala nang street light. Yung mga ilaw na lang nasa bahay na lang yung nakikita mo. But still, sobrang kuhang-kuha niya yung area. And pagdating sa highways, ganyan siya kalinaw, ganyan siya kaganda. And that time, naka-record yan around 9 p.m. in the evening. 9 p.m. na nga, evening pa. Pero look at that one preng kung gaano siya kalinaw, gaano siya kaliwanag at that moment of time, di ba? Mga preng, nabibase ko talaga ito based sa experience ko sa aking GoPro Hero 10, 11. 11 yung last ko kasi nag-upgrade na ako ng Insta360X X4. So, nag-upgrade ako ng Insta360 X4, then nag-upgrade ako ng Insta360 Ace Pro 2. Nag-try na din ako ng Action 5 Pro. When it comes sa low light, maganda din si Action 5 Pro, pero ito yung talagang nagustuhan ko sa kanilang dalawa. Kaya ito yung napilian kong kunin compared kay Action 5 Pro. Wala naman ako masabi na pangit si Action 5 Pro, pero when it comes sa low light, both sa kanilang dalawa maganda, pero para sa akin mas maganda talaga yung output nito. Pero kung yung battery life yung hinahanap mo na matagal malobat, maganda si Action 5 Pro. Pero kung sa low light quality, marirecommend ko talaga to compared kay Action 5 Pro. As you can see, dito na area, ayan, wala na yan. Ilang street light na lang yan dyan, tsaka may mga ilaw na lang ng mga sasakyan. Hindi ko nalinisan yung lens niyan, kaya merong mga ganyang mga effect sa ilaw. Ganyan siya kaliwanag mga preng. Ayan o, sobrang liwanag niya talaga. Wala akong masabi. Dito na area, medyo madilim na yung mga ilaw dyan. Hindi ko kasi nililinis yung dito na area. Nililinis ko kasi yan. Kita mo yung mga line ng mga ilaw. Kapag nilinisan mo yan dito, kasi may mga oil yan nasa stock dito. So, lilinisan mo yan ng malinis na damit mo or cloth para yung mga ilaw na yan, yung mga line-line ng ilaw na yan, ay mawala at maganda yung output. Pero dito, mga preng, papakita ko lang sa inyo kung gaano siya kaganda sa gabi. Sobrang liwanag niya. 'Di ba? Wala akong masabi sa output niya, plus natitilt pa siya. Plus the good thing about this one, kasi meron siyang ganyan. Ayan yan. Ito. Yan. Which is you can continue yung video kung saan ka nag-stop. Wow. Halimbawa, nalobat siya. Tapos nagpalit ka ng battery. Tapos gusto mong i-continue ulit yung video na naputol. Then you can press this one, mga preng. Ayan. To continue the video recording. At pag mag-copy ka ng file, iisang file lang yun. Hindi dadalawang file para sa editing. So, hindi ka na mamroblema saan yung dugtong. Kasi, kinumbine mismo ni Insta360 Ace Pro 2 yung continue mo na video or yung second mo na kinontinue mo na video. Yeah. Kaya mga preng, wala akong masabi. Ewan ko lang sa Action 6 at sa bagong labas, sana may Action Ace Pro 3. Ano na kaya yun, sobrang liwanag na siguro pagdating nun sa low light. Pero mga preng, pagdating sa low light, night ride lang kasi ako kasi busy masyado sa umaga. Nagtatrabaho tayo. So night ride lang ako makapag-ride. And nag-try na ako sa GoPro. Sobrang dilim mga preng. Kailangan mo siyang i-set up ng, I don't know, paano mag-set up. Sobrang dilim talaga. Nag-try na din ako sa Insta364. Okay naman yung Insta360 X4. Maliwanag na siya. At nag-try na din ako sa Insta360 X5. Sobrang lupit din ng Insta360 X5 mga preng. Pero kung i-compare ko sa kanila yung dalawang pure video features kasi yung nakalagay dito. Sa pure video features din ng X5, maliwanag naman sa X5 pero mas maliwanag ito ng kaunti. And kahit naka 8K resolution sa X5, yung resolution kasi niya all 360 camera. So sobrang laki. At pag kinat mo na yan, nag-crop ka na sa kanyang video, doon na medyo liliit yung resolution niya. Pero again, maganda pa rin naman para sa mga standard user, yung hindi masyadong videographer vibes or photographer vibe na mga user. Pero again mga preng, mahassle kasi kapag Insta360, yung 360 camera talaga yung gagamitin mo. Hassle kasi siya sa time. It takes time talaga para mag-export, mag-edit. Doon ka talaga mauubusan ng oras. Maliban dito na point and shots lang. Tama ba? Correct me if I'm wrong ha.
record mo lang siya, then ganyan-ganyan lang kung saan yung gusto mong i-record, then save, copy sa laptop or sa PC, edit ng kaunti, publish. Maliban naman sa Insta360 ng mga camera or other 360 camera, pagkatapos ng recording, i-edit mo pa yan kasi hahanapin mo pa yung magandang spot. So it takes time talaga, doon pa lang. Tapos pag i-export mo, kung mahina yung specs ng cellphone mo, matatagalan ka talaga. Lalong-lalo na sa Windows. Dapat may malaki ka ding specs pagdating sa Windows when it comes sa 360 camera editing. Kaya naman ng mga low specs, pero yun nga, time consuming. Pero again mga preng, hands up ako dito sa camera na to. Tama ba? Hands up. Hands up. Marirecommend ko talaga siya mga preng when it comes sa night ride or low light video quality.